Ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ko kung papaanong iniligtas ng kalapating ito ang buhay ng isang buong batalyon. Ang kalapating ito na si Jeremy ay kabilang sa 6 na daang mga kalapati na sinanay ng hukbong sandatahang Amerika ng unang digmaang pandaigdigan. Kahit pa noon ay mayroon ng mga linya ng komunikasyon, ngunit dahil nga sa sigalot ang mga kawad sa lugar kung saan ito ay nagaganap ay madalas na tinatamaan, kaya naman paputol-putol ang komunikasyon na siya namang kailangan ng mga hukbo na doon ay lumalaban. Kaya naman nag-isip sila ng paraan upang ito ay matugunan. Ang naging kasagutan sa malaking suliraning ito ng hukbo ng militar ng Estados Unidos ay ang mga kalapati. Kayang lumipad ng mga kalapati ng hanggang sa 80 kilometro kada oras. Tinatapatan naman ito ng mga armas ng mga German ng sandatang de bala na kayang magpaputok ng 500 bala sa loob ng 1 minuto. At sa oras na may napabagsak sila na kalapati ay kinukuha nila ang mensahe mula doon at saka gagamitin nila ito laban sa kalabang hukbo. Nang ika-2 ng Oktubre ng taong 1918, ang hukbo ng Amerika na ang 77 Division ay tumulak papunta sa gubat ng Argonne. Sa kasamaang palad, naipit sila sa linya kung saan naman ang hukbo ng mga Aleman o ng mga Germans ay nakabase. Sa loob ng ilang araw ay walang poknat ang labanan ng magkabilang panig. 550 mga kasandaluhan mula sa 306, 307 at 308 na batalyon ang nasa gubat. Sila ay nagsisiksikan, walang tigil ang putukan at sagupaan. Ang nakakadismaya, sa gitna ng matinding labanan na ito ay hindi naaabot ang tropa ng mga Amerikano ng signal sa kanilang mga radyo. Patuloy ang kanilang pag-atras hanggang sa sila ay naipit na. Nang maabot nila ang parte ng gubat kung saan mayroong isang burol, sila ay tinagurian na ang Lost Battalion. Dito mas naging desperado na ang sitwasyon nila. Walang supply o relyebo na sa kanila ay dumarating. Ito ay dahil putol na ang linya ng komunikasyon nila. Ito ay ilang araw na nakalilipas. Ang tanging natitirang pag-asa na lamang ng mga naipit na batalyon ay ang mga kalapati na kanilang kasama. Nang ika-4 ng Oktubre, laking gulat ng Lost Battalion na pinauulanan sila ng bala ng sarili na hukbo nila na dapat sana ay relelyebo sa kanila. Ang problema ay dahil walang radyo ay hindi nila alam na mali ang puwesto na kanilang pinauulanan. Ito pala ay ang puwesto ng sariling hukbo nila. Dahil dito 30 mga sundalong Amerikano ang nasawi. Kasama sa naipit sa hukbo ay si Major Whittlesey. Kasama niya ang pinanonood habang ang mga kalapati na kanyang pinalilipad ay isa-isang tina-target ng mga kalaban. Ang mga kalapating ito ay dala-dala ang mensahe sa sulat. Dito ay nakasaad, "Kami ay nasa tabi ng daanan 2.64. Ang sariling hukbo namin ay pinauulanan kami ng bala sa pwesto. Sa ngalan ng langit, patigilin niyo sila." Mula sa kaliwa ang kalabang hukbong Aleman ay pinauulanan sila ng bala. Sa kanan naman ay ang sariling hukbo nila na hindi alam na sila ay nasa gitna. Naubos na ang kalapati ng Major na si Whittlesey. Iisa na lamang ang natitira, ang kalapati na si Jeremy. Kaya naman kasama ng dasal, pinalipad ng Major ang ibon na si Jeremy. Lumipad ito patungo sa direksyon ng mga Alemang kalaban. Buong tapang nitong inilaga ng bala ng kalaban na tinatarget na siya ay patamaan. Ngunit hindi pa man nakalalayo, nadismaya ang lahat nang tinamaan ang kalapati ng bala sa dibdib. Saka ito ay bumagsak sa lupa. Lumong-lumo ang buong hukbo. Sa kanilang nasaksihan, ang natitira nilang nag-iisang kalapati at ang kanilang tanging natitirang pag-asa ay naglaho na. Ngunit laking gulat nila nang makita nila na ang kalapating si Jeremy ay nagpupumulit na bumangon mula sa pinagbagsakan nito na lupa. Saka ito ay nagsusumikap na lumipad. Sugatan man, nakita nila ang kalapati ay lumalaban.
muli itong lumipad diretso patungo sa mas marami pang kalaban at muli ito ay buong tapang na umilag ng umilag hanggang sa ito sa wakas ay nakaalpas. Matapos ang isang mahabang oras, nakarating ito sa kampo ng mga Amerikano kung saan nakuha siya ng mga mediko at agad na ginamot ang kanyang mga sugat, ngunit tinamaan din pala ang isa nitong mga paa. Sa tindi ng sugat ay halos hindi na ito nakakabit pa. Nabulag din ang isa sa kanyang mata. Dahil sa katapangan nitong si Jeremy, nalaman ng hukbong mga Amerikano ang mismong kinalalagyan ng kakamping hukbo nila. Kaya naman, walang isang oras huminto ang pagpapaulan ng bala mula sa kakampi nila. Kinabukasan, nailigtas na ang natitira pang 174 na buhay na mga miyembro ng Lost Battalion. Kinabukasan, nailigtas na ang natitira pa na 174 na buhay na miyembro ng Lost Battalion. Agad na sila ay nilapatan ng lunas bago sila ay ibiniyahe pabalik sa Amerika sa piling ng kani-kanilang naghihintay na mga mahal na pamilya. Dahil sa sakripisyo ng kalapati na si Jeremy, ginawaran ito ng Croix de Guerre, isa sa pinakamataas na medalya sa hukbo ng militar ng Fransya. Muling ibinalik ang bayaning ibon sa Amerika ng kanyang trainer na si Captain John Carney, kung saan nabuhay ito ng matiwasay. At ng ika-13 ng June ng taong 1919, pumanaw ang bayaning kalapati na si Jeremy sa Fort Monmouth. Ang kanyang katawan ay prineserba, sa ngayon na ay nakadisplay at iniingatan sa museo ng Smithsonian sa bansang Amerika. Simula noon magpasa hanggang ngayon, nakatatak sa isipan ng pamilya ng mga sundalong nailigtas at maging ng kanilang mga pamilya at sa kasaysayan ang sakripisyong ginawa ng kalapati na si Jeremy. Pinatunayan nito na walang imposible basta mayroong puso, tao man o maging isang matapang na ibon. Mga katinagalog ko, nag-alaga na rin po ba kayo ng kalapate? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin na sa araw na ito.